John Lloyd. Dun ako nagpa-start ng ano, ng video. Sige, um, in summary, anong kwento muna ni John Lloyd? Sige, in summary. Dahil wala si Mariel last time. O Mariel, bumawi ka. In summary, ano yung kwento ni John Lloyd dun sa Ambulansiyang Depaa? Hindi mo baka hindi mo napanood si John Lloyd. Naka-mute ka dear. Yes po, Doc. Anong summary ng kwento ni John Lloyd? Para lang ma-review tayo. Napanood mo ba siya? Did you watch the video? Yes Yun yung po. assignment ko sa inyo last. Sige, anong kwento ni John Lloyd? Yung summary lang. Um, Umpisa, kasi since you're talking about the health situation, sige, anong health situation ni John Lloyd? Tsaka anong profile ni John Lloyd? si John Lloyd po, Doc, is nakatira sa remote area Mhm. wherein may medical condition siya. Tapos, hindi Anong nila condition niya? Tama ba um, sabi mo may medical condition siya? Hindi ko narinig. yes po, Doc. Anong condition niya? Anong medical condition ni John Lloyd? Ano po, Doc, malnutrition tsaka Malnourished. upon Okay. ano po, Doc, assessment, Doc, may ano din po siya, yung hernia po. Okay, sige. Ano pa? Tapos, hindi po accessible yung yung sa health center po. Kaya Okay. yung pumasok po yung ambulansya, 'di ba? Kaya kinuha po siya doon and dinala po siya sa health center. Tapos pagdating po sa health center, Doc, wala pong doctor doon. Midwife lang po yung tumingin sa kanya. And then, in-assess po siya doon. Dehydrated na po si John Lloyd. And then, ah ah ni-refer po nung midwife doon sa pinakamalapit na hospital po. Yun po. Tapos, anong ending? Katulog ka na. Anong ending ng story na yon? Ng documentary? Sige. Wendell, anong ending ng story ni John Lloyd? After ma-refer sa kabilang munisipyo regarding the status. Pinanood niyo ba? Dok, dahil sa lack Sige. of funds niya, Dok, parang hindi rin siya nagagamot ng todo-todo. Di siya napagamot na expected na matitreat siya agad. So, binanage lang Okay. kung anong kayang i-manage sa kanya. Tapos, alala ko, binigyan lang ng itlog. Hindi, yung bata pala yun, Dok. Pero si John Lloyd, Dok, hindi Itlog? explicit. Yung sa bata yun, Dok. Sorry. Yung ibang kwento pala yun. Pero yung alala ko sa kanya, yung lumipat sila, hindi din di explicit pinakita yung outcome ni John Lloyd, but pinakita yung delay kasi hindi accessible yung treatment agad eh. So yung tagal ng paglakbay papunta dun sa bundok papunta dun sa service, matagal lang. So if mas accessible yung healthcare dun sa kanila, para explanation ni Cara David dun sa documentary, mas maagapan yung conditions, yung hernia, kung ano man komplikasyon ni John Lloyd po, Doc. Okay. Ano ang naging outcome ni John Lloyd in the end? Di ba from the medical condition na malnourished siya, ano yung naging outcome in the end? Ano yung goal for John Lloyd na naitulong ng healthcare sa kanya? Siyempre, na-hydrate ako. Okay.
Sige. Anong signs of dehydration kay John Lloyd Lewis? Ay hindi, wag mo na 'yan. Ano yung risk factor niya, bakit siya naging malnourished? Sa food nutrition po daw. Sa food nutrition, bakit anong status ng, ah, source of food nila doon or nutrition? Ano po Dok, yung kung ano lang po yung available sa kanila. Kasi bakit kung ano lang available sa kanila, kasi ano yung environment nila, setting? Urban po. Urban? Paulo, bakit tugtungan natin 'yun, tugtungan natin si Luis. Bakit malnourished siya? Dahil daw sa ano, sa setting nila. Wala daw source. Bakit, ano ba yung sources nila na pinagkukuhanan, ano ba yung setting nila doon? Yung 'di ba mga kinakain nila were the bananas, yung nagha-hunt lang sila ng mga rat. Mga saging, anong klaseng saging 'yun? Yung wild banana. Oh, wild banana. Saba lang ata, sige, wild banana. Ano ba tawag sa wild banana? Parang saba siya na hilaw. Alam niyo yung saba? Saba 'di ba parang banana con yelo, okey, saba na hilaw. So, dinidikdik lang, okey sige. Kinakain niyo 'yun? Kumakain kayo ng hilaw na saba? May iba kasing provinces na kinakain yung hilaw na saba, eh, kinakain as is. May iba naman na kailangang ilaga, 'di ba, nilagang saba, nilagang saging, may iba naman na kailangang iprito, banana Q, banana fritters, et cetera. Kaya sa kanila dinidikdik, ewan ko kung ano hinahalo, asin ano siguro. So, kulang ba yung nutrition nun, Paolo, 'pag yun lang regularly ang kinakain nila? Yes po daw, Okey. very Bukod kulang. doon bukod doon, Wendell, agree ka ba kay Luis na urban ang setting ng tirahan nila kung saan naka-reside sina John Lloyd? Rural po. Is a rural, oo. Ano, sige, describe mo yung environment nila. Medyo malayo po sila sa accessible na mga for example mga hospitals and everything na kailangan ng Okey. isang bata na bagong panganak po. Mhm. So Bakit hindi po sila sila malayo sa sorry, hindi sila kasi po nasa liblib po sila ng lugar yung medyo una po is yung daan is hindi po accessible for them. So okey, hindi po sila makapasok ng sasakyan. So hindi rin po sila madala sa nearest na hospital pababa po ng bundok. Then bundok, oo. then the source of food po is yung pinakamalapit lang sa kanila, and dahil po sa poverty din po and lack of awareness, hindi rin po sila aware sa ibang mga bagay na kailangan po ng bata. Okey. So, kasi taga-bundok sila, malayo sa accessibility ng health center. Okey, sige. Ano yung mga nakaugalian nila, Alexis, may nakaugalian nila regarding taking care of themselves dun sa lugar nila? Paano nila inaalagaan ang mga may sakit dun? Halimbawa sa kaso ni John Lloyd, may mga ginawa ba silang first aid or paunang ano para makatulong kay John Lloyd? Hindi, mismo sa lugar lang nila muna bago bumaba. Parang wala ata, eh, meron ba? May nabanggit ano, wala, sige. Ano ang ano ano ang awareness nila regarding sa condition ni John Lloyd? Tuloy mo, Alexis. Anong awareness ng tatay at ng kapatid regarding sa condition ni John Lloyd? Based sa video. Sige, parang zero 'no, sige. Bakit mo nasabing wala? Ano yung na-observe mo sa video? Okay. Parang ini-interpret mo siya na normal lang ba yung
pagkakaintindi ng father sa condition ni John Lloyd na nag-LBM siya na gano'n or madalas mag-LBM. Okay. Sige. How about Charles dun sa condition ni John Lloyd na malnourished? Meron ba silang awareness about that? Di ba? Wala din, Dok. Ilan taon na si John Lloyd? Ilan taon? Toddler age, Dok, eh. Parang 1 year old lang ata. Mm. 1 year old. Pero Yeah, Dok. base sa itsura niya at sa bigat niya, mukhang hindi pang 1 year old. So malnourished talaga. High stunted and underweight talaga. Malnourished. Okay. May alam ba sa health facilities yung tatay at ate ni John Lloyd? Paulo? Meron ba silang awareness about the health facilities, services na pwedeng maitulong sa kanila? Sa tingin mo? Sa video lang, based lang sa video. Parang wala naman din, Dok. Parang wala. Anong napansin mo, bakit wala? Na parang sa tingin mo na, hindi nila alam na may health center dito. Meron bang pinakita sa video na parang, sige, baka masabi ko. Sige, ano, Paula? Ano na-notice mo, let's say, sa attitude, sa mga responses nila, sa experience nila na nandun sila sa primary care facility? Sige. Sinong sige, Paula, ano Parang naalala mo? yun yung lost sila, Dok. Lost. Nagulat. Bakit ba sabing lost? Sige. Hindi, ano yung galing na? Parang nagulat sila na may Sige. ganun pala sa area. Nagulat na may ganun sa area. Sige, sino pwede magtugtong pa? Parang lost, ano pa? Nung nasabi niya na parang hindi alam ng mag-ama na may ganitong services. Dok, Sige, lack of Louie. knowledge po. Knowledge. Ano yung specific instances na parang kulang sa knowledge yung mag-ama about health services na binibigay na pwedeng makatulong sa kanila? Specify it. Meron bang minanage sa kanila pag-uwi? Bago umuwi, meron bang mga binigay, nireseta, yung hospital, Meron, yung Dok. doktor? Sige. Ano yung binigay, Charles? Para daw bigla Rifampicin nag-explain. and isoniazid, Dok. Tapos they were advised admission kaso ayaw ng tatay. Okay, yun. Sige. Doon tayo sa point na yun. Bakit ayaw ng tatay? Wala daw pera, Dok, tsaka wala magbabantay. Walang babantay. Okay. Aside from that, ano pa yung feelings nung ate about the admission? Sige, Charles, ituloy mo na. Baka napansin mo din. Ano yung feelings, emotions nung ate about the admission? Actually, Dok, dun sa video, yung may hawak dun kay John Lloyd, parang blunt lang siya, wala siyang sense of urgency dun sa nangyayari Yung sa ate, bata. yung ate ba? Oo, yung Yes, Dok. ate. Okay, sige. So, actually based on observation, parang bago sa kanila yung pag-admit sa hospital, yung ate umiiyak. Ano sabi niya? Natatakot siya. Natatakot siya doon. I'm not sure. Takot ba siya sa pwedeng gawin, yung blood extraction, pagswero, yung pag-iyak ni John Lloyd. No? So, di kasi sila siguro sanay na may ganong ginagawa na services for them. No? Yung tatay din, ang fear niya, gastos. I think, gastos. Pero it's a public hospital, it's a public primary care facility. I'm assuming na with their ethnicity and background, mga IP sila eh. Diba? Anong cultural ethnicity nila? Mga Mangyan po. meron sila, po. mga Mangyans. Oo, mga Mangyans. So, I'm sure meron yung mga, may pusa ni Wendell. May mga priority, may mga priority sila sa mga nasasakupan nila to give free services. No, lalo na sila na taga doon. Okay, so, sige. Based on that video, no, ang ganda-ganda ng video na to kasi pinapakita na ang laking factor ng social determinants of health. Di ba yung mga nabanggit nyo? Ano yung nabanggit nyo ng SDH na dinidiscuss natin? Education, knowledge,
Puwede kasing a formal education na hindi sila gumraduate, hindi certificate, hindi nakatapak ng school. Puwede ring health education, kulang sila sa awareness about the illness, the disease, the facilities na, the services na puwede nilang makuha from, the health services. Okay, puwede ring ano pang SDH yung na-discuss natin, education, ano pa? Dami nun, dami Yung nating na-discuss. economic Yes, stability, Doc. economic, oo. Bakit sila, bakit kulang yung pera nila, Ethan? Possible, Doc, kasi Bakit? they live in an area na yung jobs is within yung kung ano lang kaya Oo, nilang gawin lalo na sa Mangyan Province at saka sa ibabaw ng bundok, Doc. So limited okey. lang din yung trabaho makukuha nila. Usually, sino mga taga-ano dito, Mindoro? Usually ang mga Mangyans, they settle sa mountain, sa taas sila, no, nandun sila sa bundok. So, wala nga naman trabaho doon na talagang pagkakakitaan kundi baka yung iba sa kanila barter 'yan 'pag market day. Baka yung iba sige kumukuha ng pera, yung iba baka barter lang. Ang rice crops, bibigyan sila ng bigas. I'm not sure, baka gano'n yung system nila 'no, minsan gano'n na yung, nangyayari barter, hindi sila kumukuha ng pera. Kapalit din ay ibang kailangan nila. Okay, usually farming 'no, rice crop, root crops, vegetable siguro 'no, some some food na nakukuha na sa lupa or mga poultry, baka meron silang gano'n, okay. So, pero that's very scarce, no, baka konti lang yon in their village. Okay, ano pa? Economic, education, Alexis, ano pa? Social determinants, environment, okay, food source, okay, nabanggit na natin. Mariel, ano pa? Social determinant, Healthcare accessibility po. healthcare accessibility, okay. Was more of medical/ din ano siya, sige, baka more on geographic location, yung accessibility 'no, para pagpunta doon kaya nga may ambulansyang DepAa. Hindi accessible for, wheels 'no, mas madaling transportation. Sige Luis, ano pa? Social determinant. Doc, Included yung diyan yes, sige. Yung housing po. Basic housing nila, amenities. okay, environment, these communities. Included ba doon, Emmanuel, yung cultural background nila? Social determinant ba yun? Na Ah, mga Mangyan sila? opo Ang Doc, background nila is kasi kasama Mangyansi. rin sa Yes. determinants of health Doc yung community nila mismo. Bakit? So, Anong meron sa community ng mga Mangyans na pwedeng maging determinant siya ng health, na pwedeng yung maging community barrier? nila Doc, since sama-sama sila, so tulutulungan sila Doc. So kung kunyari, kunyari may mga tanim na ganito yung mga isang pamilya, sama-sama sila Doc, nagbibigayan sila. Ang kulang lang Okay. po sa kanila Doc is tingin ko sa social, aspect po ng determinants of health is yung support systems niya po nila Doc. Kasi yun nga gumamit pa sila ng, ambulansya 'di ba, kailangan pa nila magtrabaho sa sarili nila. Wala silang suporta sa mga Okay. government, kailangan nilang magtrabaho at kailangan nila gumawa ng paraan para lang, yun nga madala si John Hmm, Lloyd sa ospital dahil napakalayo. So kulang talaga okey. sila Doc sa suporta. Sige. Yun. So, sige maganda yung shinare ni Emmanuel 'no, based on the government support. Ano bang naibibigay na support ng government in reference to the video? Wendell? Parang nagpapagawa na po sila ng ano, ang natulong na po ng government is parang nagpapagawa na sila ng parang parang health center and daan po, pero hindi pa rin po tapos as Oo, of the hospital yun. video po. Hospital po, Hospital hindi ata pa yun, rin baka primary care. primary healthcare po, Sige, facility, pero hindi sa pa rin po siya hospital, matapos. ano pa aside sa hospital? Yung daanan po nila na gagawing Daanan, bato. Kaso po binabadgetan hindi nila. pa rin, pero ang tagal pa rin po siyang hindi tapos yata. Yun pa Mm. rin po yung problema nila. Tapos next po is Bakit yung ano parang bakit
Sige Wenda, sorry. Bakit di matapos yung road, yung kalsada? Ano sabi ni Mayor? Wala pong budget. Walang budget. Yung budget Yes po. nila mismo, nag-a-ask pa sila sa national para Yes po. punan. Okay, ano pa? Wala din po sila, parang hindi rin po sila pinupuntahan nung parang yung pinaka lower LGU sa kanila, Doc. Parang walang masyadong pumupunta na nagbibigay ng education awareness and everything po Aha. for them to Sige, pero merong isang matyaga. Sino meron siya po. doon? Ano siya? Anong role niya? Siya ay isang anong role niya? Yung in-interview siya ni Cara David, mga ilang ano ba, bundok ang aakyatin siya para Yes. makarating sa ano. Sige, sino nakakalala? Anong role niya? Siya ba yung social worker, Doc? Hindi, ano Or siya? Midwife ata siya. Midwife siya. Parang siya yung midwife from the health center na umiikot na ilang bundok ang pinupuntahan niya para lang ma-reach yung mga tao. Siguro pwedeng services like vaccine or ano. So, di ko lang alam. Di lang natin alam buong storya kung ilan sila. Baka siya lang ang assigned doon sa lugar nila dyan, right? Okay. So, having shared all of that, all of these things, hindi ba to na, kasi yung video na to, way back 2012 pa ata to eh. Actually, tina-try ko ring hanapin, kamusta na kaya ang anong ano yun? Barangay Pag-asa ba yun? Barangay anong pangalan? Ayan, yun. Hinahanap ko yun. Ang nakikita ko latest before, advocacy ni Cara David yung lugar na yon. So, pinupuntahan niya, tinutulungan niya. Pero gusto kong i-follow up, kamusta na kaya si John Lloyd? Kamusta na kaya yung hospital na pinatayo ni Mayor? Kamusta na kaya yung accessibility to the health facilities? Kamusta na kaya yung health awareness ng mga tao? Malulusog na ba lahat ng mga bata doon? Halos lahat malnourished eh, no? Yung ano, yung lugar nila. So, naghanap ako ng latest documentary about that. Parang meron eh, pero ang na-feature lang ata yung first character na sa mga earlier part ng video, yung may TB ata yun na lalaki, na binata. Parang siya, pero si John Lloyd, di ko na mahanap kung meron pang follow-up kay John Lloyd or ano. Pero I'm still curious, after 10 years or ano, kamusta na kaya yung lugar na yun? Okay, so yun yung question ko in mind. Anyway, um, so way back 2012, ganun ang senaryo. Meron pa rin ba kayong na-observe na mga kwento ni John Lloyd until now? Itong 2025, 2026, meron pa rin, di ba? Yan ang iba. Kung naalala niyo yung kwento ni Rosario, na kahit matagal na yung kwento ni Rosario, hanggang ngayon binubuhay pa rin namin si Rosario kasi it's the same scenarios din na meron sa mga urban, rural areas, no? Merong mga Rosario, yun yung ano yung batang namatay dahil dehydrated, kwento ni Rosario. Tapos ngayon, ito na naman si John Lloyd. So, meron at meron pa ring mga cases, siguro in different settings, na hindi nabibigyan or hindi nakaka-receive or hindi nila alam yung mga services na pwede nilang makuha for free because of different factors, social determinants of health. Sige. So, paano ngayon solusyon natin dyan? Paano natin siya bibigyan ng solusyon? So, we have usually we give primary care. Now, we provide primary care for our patients, no, for cases like John Lloyd. Sino bang nag-attend ng primary care kay John Lloyd sa kwento? Sino nag-a-attend? Yes, Charles. yung midwife lang, Doc. Yung midwife. Sino pa? Meron pa. Hindi lang midwife. Meron pa. Alex. Ay, hindi. Mukhang general practitioner siya eh. Mukhang general practitioner. Yung sa kabilang city, munisipyo, oo, it's a primary care facility pa rin. No? So, meron naman. Pwede rin yung midwife na umiikot. Yung in-interview ni Cara David na umiikot sa bundok. Bukod pa kay midwife na asawa ni Mayor. Iba pa yon. Yung nasa ano lang, lying in, nasa center. O iba pa yon. Sige. So, that's primary care. They can give consultations, assess, PE history, manage the patient, help educate the patient, bibigyan ng gamot, laboratory, referral, etc. So under nun, primary care yon lahat ng mga services.
Okay? But paano natin sasagutin yung social determinants of health? Paano natin sasagutin yung, let's say, nagbigay ka ng health ed about wag po puro sabang ipakain ninyo kay John Lloyd kasi hindi po siya healthy. Lalo na ngayon nade-dehydrate siya. Paano niyo sasabihin sa ah, paano mapo-provide ng pasyente yung mga ine-educate mo na kumain po ng masustansyang gulay, sana po meron pong mga bigas, mga ganyan, may kanin. Eh wala naman sila makukuha ng kanin, which is a social determinant. Sabi niyo, lack of food resource sa uuwian niya. So paano natin masasagot yon? Hindi siya masasagot ng primary care alone. Okay? So, kailangan sagutin natin siya very comprehensive. No? Papasok dyan yung primary health care with the different programs, etc. Okay? And yung primary Alma Ata Declaration of 1978. So, it was a conference way back then sa Alma Ata. Lugar yun eh. Na they wanted to address these things no that can contribute to poor health situation ng mga tao. No, kaya naggawa sila ng conference, nag-produce sila ng mga statements na ano ba talaga ang primary healthcare na dapat makuha din ng mga tao. Okay, so it's an international conference. And noong 1978, nung dineclare ng 1978, na marami namang mga interventions, programs na naganap with the different countries and they observe it for the next 30 years ata. Pero, meron mga revisions yan. So, nagkaroon ng mga iba't ibang declaration for that particular conference. Okay? And until now, yun pa rin naman yung fina-follow na mga principles on primary healthcare. Okay, so gawin natin ngayon for the next siguro 45 minutes. Ilabas niyo yung PDF file ng ilabas niyo lang dyan sa mga windows ninyo. So gagawin natin, isa-isahin natin siyang i-discuss. Okay? Ano yung key phrase, keyword, o statement na pwedeng mag-describe dun sa article na yon. So, isa-isa natin siyang babasahin. Round robin na lang tayo kung sino magbabasa ng first article. And then sasabihin niya kung ano yung keyword. Ay, sabi. Ay, ito pala. Sige. So, siguro unang magbabasa wala si Alexis. Si Luis. Naka-open na ba, Luis, yung PDF? PDF Declaration of Alma Ata. Yes po, Doc. Sige. So, you read the first article. Bullet. Okay. Yung one. The conference strongly reaffirms that health, which is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity, is a fundamental human right, and that the attainment of the highest possible level of health is a most important worldwide social goal whose realization requires the action of many other social and economic sectors in addition to the health sector. Okay. So, anong keyword mo dyan? Na pwede natin makuha to describe the first article. Ano po, Doc? Pina-assignment ko na sa inyo yan, di ba? Sige, Anong About gusto mo health, dyan? about health po, Doc. What about health? What about health? Yung state of complete physical, mental, and social well-being. Okay, this is the same definition from WHO, no, kung ano ang definition ng health. So, ibig sabihin niya, ano ba ibig sabihin dito in Tagalog? Explain mo, Luis, sa pasyente. Sabi niya, state of complete. Sige. Kailangan po maging malusog tayo. Kasi based sa WHO, ito ang definition niya. Paano ma-explain sa let's say, sa community, ang definition ng health or kalusugan? Bale, ito po yung rights po ng bawat tao po na Rights ng bawat tao. Sige. Rights ng bawat tao. Ano yung karapatan ng tao sa health? Yun, sige. Anong karapatan ko, doktora, sa health, sa kalusugan? In your own words, sige, unang pumasok sa isip mo. Ikaw, Luis, anong karapatan mo sa health?
Karapatan mo oo. Karapatan po sa health naman. Wait lang po. Sige, on your own words, you don't need to browse. Ito, huwag kayo mag-AI na diyan. Kung ano yung pagkakaintindi niyo, sige lang, go. Bilang adult, anong karapatan mo sa kalusugan ngayon, sa health? Karapatan mong what? Anong right mo to health? Yung ano po daw? May hinahangad ka ba sa pagiging healthy? Gusto mo ba Yes. maging healthy? Yes. Gusto mo po. maging healthy? Oh yes, you want to be healthy. Paano mo ma-achieve yung pagiging healthy? Yung sa proper education po, pagkain po ng tama. Okay. Yung So, anong karapatan mo doon? Anong right mo doon regarding that? Paano mo makukuha yung proper eating, proper healthy lifestyle? Yes, sino yung gustong sumagot? Sige. Sino gusto mag-share? Sino gustong sumagot nun? Dun tayo sa context ni Luis na gusto niyang ma-educate about eating healthy. Ayun na, sinabi ko na pala. So, pwede you have the right to know what is best for you regarding that. So, pwedeng ma-educate ka, okay, meron kang pagkukuhanan ng source of food mo. So, that's your right. Okay? Hindi mo lang sabihin na may karapatan ka to health. Ano nga karapatan ko to health? Karapatan mo dapat accessible ang health center sa'yo. Karapatan mo na ma-utilize mo yung mga free services na maibibigay sa'yo. No? Kahit mahirap ka, mayaman ka, bata ka, matanda ka, lalaki, babae, different population, vulnerable groups, may karapatan kang mag-access sa mga health deliveries na binibigay sa'yo, including yung health education, etc. Okay? So, you need to know that. Hindi lang siya physical, but also mental. Di ba yung dinidescribe niya sa about health? Okay, so, and of course, wellness part. Karapatan mong maging malusog all throughout. Karapatan mo having a ang tawag na quality service, health service, good environment, no? Malinis, sanitized, no? Okay, so yun, everything na involved yan doon. Sige, so definition of health. Number 2, si Emmanuel, Article 2. Read and yung phrase niya, keynote. Keyword. Number 2. Second The article. existing gross inequality in the health status. So Article 2 po, the existing gross inequality in the health status of the people, particularly between developed and developing countries as well as within countries, is politically, socially, and economically unacceptable and is therefore of common concern to all countries. Okay. Doc, sinasabi lang dito na kasi di ba Doc, yung mga first world country, third world country, iba-iba talaga ng mga kunyari mga lifestyle, saka healthcare kasi di ba yung mga first world country, syempre mas advanced sila Doc sa mga gamit, sa Okay. tao. Kumbaga mas marami silang tao, mas marami silang gamit, mas advanced yung technology nila. So dapat sinasabi lang ata dito Doc, sa tingin ko is parang dapat walang kumbaga walang disparity o hindi pagkapantay-pantay, dapat same as in uniform lahat ng kunyari healthcare. So dapat kung ano yung matanggap ng isang country, dapat gano'n din parang sa lahat na lang sana. Okay. Anong magandang Yun lang example para yan, sa Emmanuel, akin Doc. sa sinabi mo? Meron bang naiiwan na mga countries regarding very good quality healthcare? Opo Doc, Di ba tayo since Doc, bata pa ako, ganito na rin yung country na 'to. Hanggang opo. ngayon, ano Kumbaga yun? yung mga ibang countries tulad ng Yes, Singapore na malapit lang sa atin, well developed. mas advanced sila sa atin Doc sa mga gamit,
sa facilities. Hmm, Pero compared malapit lang to po sila sa atin. Kaya sana oo, 'di po, ba? Bakit gano'n? 'Di ba yun nga po. kaya ba natin 'yun? Maliit lang sila, sila pa nga yung walang resources, eh. Oo Walang nga. mga lupa, walang mga bodies of water 'no, na puwede pagkuhanan ng pagkain, Opo. natural resources. Sige, ano yung country ngayon na talagang parating na nare-record na mahirap, maraming sakit? Anong continent? Sige, yun na lang. Bata pa Africa. ako, yun na rin ang Africa. Okay, bata pa ako, yun pa rin ang problema. Walang patubig, bahay, hindi maganda ang system, pagkain, and may mga case na malnourished is HIV, TB. Okay, so kaya yung ibang mga bansa 'no, nakadirect sila na tulungan yon. Kasi we are hoping na matanggal itong mga inequalities sa ganitong mga different parts of the world 'no. Lahat matutulungan sila. But again, maraming factors, political, geographic location, cultural background 'no, na puwedeng magkaroon ng hindrance nga sa kanilang mga problem. Okay, sige number 3, Wendell. Article 3. Sige, para maka-prepare ang next na article si Charles, Article 4. Wendell, 3. Article 3 po, it states that economic and social development based on new international economic order is of basic importance to the fullest attainment of health for all and to the reduction of the gap between the health status of the developing and developed countries. The promotion and protection of the health of the people is essential to sustain economic and social development and contribute to a better quality of life and to the world peace. Okay. So basic so basically po dito economic and social development is essential to achieving health, and good health improves productivity and peace. So syempre Ayun. sa atin po, for example, kapag for example po why it matters to me, for example po Hmm. sa education right now, I am a med student, so Mm. I have the means for taking this course. Then I have the access for education since economically and socially I have the privilege to have this po. So marami po siyang factor na maraming factor na nagde-determine kung paano po tayo develop ng quality of life. For example po, yung mga financially, if kaya po natin na for example, makapunta sa mga hospital, hindi po tayo mahihirapan for the prevention of mga sakit, ganun. Kaya magiging good yung quality ng life. For example, yung mga food din natin, kaya natin, we have a choice kasi may financially, we are okay naman po. Pero how about in the other areas? Hindi sila financially stable. So hindi po sila maka-access ng good nutrition. Um, and kagaya po kay John Lloyd, na nasa rural area, na nasa liblib, is wala silang any education about what healthcare system is, what is the Mm. ano po yung mga rights nila to have, kasi po hindi po sila nabigyan ng chance to know what it is po. Okay, sige. Thank you, Wendell. So ibig sabihin lang 'yan, kung hindi socio-economic stable ang isang tao, hindi niya ma-achieve ang the best healthcare sa kanya. So for example, walang trabaho. Ba't walang trabaho? Hindi nakapag-aral. Ba't di nakapag-aral? Mahirap, lumaki silang mahirap. Bakit lumaking mahirap? Kasi ang thinking ng mga magulang niya, mahirap lang tayo anak, wala tayong karapatang yumaman. Kung anong trabaho natin ngayon, nagkukuha ng basura, hanggang dito lang tayo kasi wala tayong napag-aralan. No, kaya nga ganong social determinants eh. So hindi nag-i-improve. Walang socio-economic development. Pero on the other hand, aside from that individual family problem, papasok syempre yung national. Anong binibigay nila to help these people? Do they give enough job offers? Trabaho nga, hanapan ng ID. Ano, para makakuha ng ID, kailangan kang mag-register ng isa pang ID. Eh, wala kang ID eh. Para makapagtrabaho. Para makapagtrabaho, kailangan ng experience. Eh, first step na magtrabaho eh. Ano experience ang hinahanap nyo? So, yun yung isang kailangan nating tignan din ano, hindi lang individual concern, meron din on both ways, may mga concerns din. Individual, ayaw magtrabaho kasi ang daming attitude, behavior, concerns.
And then the national, ano binibigay nila? May maganda bang trabaho? Na-allocate ba ng tama ang budget? Kung for health, sige, bigay lang, boost natin for health. Or mga ghost project, di ba? Daming issues natin ngayon na, saan ba? Saan po? Ano po ba? Okay, so may mga ganong pwedeng mga issues kung bakit socio-economic hindi stable ng isang country. Maganda yung comparison kanina. Bakit ang maliit na country, very developed sila? Bakit ang Pinoy, pag naman sa Singapore, napaka-discipline? Compared sa Pilipinas, kung saan-saan tumatawid sa Singapore, careful na careful ka, kailangan tumawid ka sa pedestrian. Eh dito, kahit saan, tumatawid ka, di ba? So, bakit ganon? Sa ibang bansa, nagagawa nating maging disiplinado doon at nakakasunod sa kanila compared dito. Maraming factors. Ano ba, maluwag, hindi, walang political will, etc. Okay, so kailangan develop siya. Yung isang mga plano ng gobyerno ngayon is to economically uplift the Philippines, no? Though syempre maraming mga pinagdadaanan yun, hindi ko na alam yung details kung paano nila, pero naman nababaltaan natin na meron umuutang tayo para makatulong din sa economic natin. Pero at the same time, kailangan mo bayaran yun. Okay, so hindi na natin alam yung ganong prosesong mabigat, pero yun ang nababaltaan natin kung bakit contribution ba siya, kung bakit socio-economic may issues tayo sa mga smaller communities natin. Not sure. Bakit mababa ang sweldo ng mga tao? Bakit ang taas ng bilihin at mababa ang sweldo? So, ang daming question sige. Pero, as a part of the principles of primary healthcare, dapat stable ang socio-economic ng isang bansa, national level. Sige, si Charles ba yung 4? Sabi ko? Sige, Charles, go ahead. The people have the right and duty to participate individually and collectively in the planning and implementation of their healthcare. For me, Doc, the key point here is they have the right and the duty to participate as a Okay. collective group. Okay. Yun, Doc. Ano example nun? Doc, yung mga... Kailangan lang ba ito lang yung mga tao na barangay health worker lang ba kailangan participate? Ano ibig sabihin ng statement na to? Doc, we as a people, we have the right and the duty to work individually and together. For example, Doc, yung mga tawag dito, mga volunteer work, even if it's free, yung walang compensation, it's for the implementation of healthcare. For example, Doc, yung non-government, yung mga NGOs that support the welfare of people. Yan, Doc. I won't name the Okay. companies para... Yes. So be it private or public or religious group, so it is their somehow, di ba minsan sa company may CSR, corporate social responsibility. So they give back, no? Well, hindi naman siya talaga means nila kailangan meron ka i-give back. But pwede rin namang sila yung mag-avail ng services na binibigay. For example, health center. Ang isip kasi ng mga tao pag health center, para sa ano lang yan, mahihirap. Pero it's for all. It's for all. Lalo na ngayon, under ng universal healthcare, PhilHealth Yakap. So, lahat yan. May friends ako mga doctors na kumpletong bakuna ng anak nila before 1 year old. Sa health center lang nagpabakuna. O, libre pa sila. Mahal-mahal ng bakuna, di ba? Pabunot ng ipin, pasilip ng mata. So, meron mga optometrist dyan, may mga community dent tayo. Maswerte lang kung may community rehab center. Yun, we can avail all of that. Lahat yan pwede mag-avail. So, we have the right to avail those things, no? The problem is minsan na stigma nga na hindi magaling mga tao dyan kasi health center lang yan. Pero di nila alam mga DTTB, no? Mga nagtapos ng medisina, licensed doctors, no? Pero o kaya island doctor lang yan. Walang alam yan. Pero di nila alam the doctor has all this technology na nakakonect siya doon sa main institution na maganda na they can refer because of technology. So may mga ganong iniisip din yung mga ibang tao ngayon. Kaya hindi nila sinusuportan na underutilized. O kaya generic lang ang mga gamot dyan. Binibigay sa atin, di ako gagaling dyan. Pero may we have the generics law. Generic naman talaga binibigay natin.
Nakakatawa minsan mga pasyente nagrereklamo wala silang pambili ng gamot, pero ang dami ng complaint sa, "Ba't mura po yung gamot na nireseta niyo, ba't generic po yan?" Kasi ang thinking nila hindi sila gagaling sa generic 'no. Pumapasok sa isip nila yung nasa TV, in-endorse ng artista, influencers, okay, so yun yung hinahanap. So, they have the right and duty to participate. Sabi nga ni Charles, collectively 'no, hindi lang individual, as a community. So, example, public health concern, dengue, malapit na naman ang dengue. Hindi lang isang kikilos diyan. Hindi lang barangay health worker ang kikilos diyan or mga kagawad na nagwawalis sa tapat ng bahay nila. Lahat dapat. Ano 'yun? Tapat mo, linis mo. 'Yan. Clean and green. Little matters. Claygo sa mga kainan ngayon 'no, na-appreciate ko yung mga estudyante ngayon na nagke-Claygo sa mga food, ano tawag dito, sa mga SM, food court. 'Yan. Natutuwa ako sa mga nagke-Claygo. So, napakaliit na bagay. It's a big contribution para sa atin to participate 'no. Dami sa atin nagrereklamo, ganito, ganyan, ganyan, ganyan ang nangyayari sa government. Pero in your own little way, anong ginagawa mo? Malaking bagay na yung gano'n, Clayco, magtipid ka sa kuryente, magtipid ka sa tubig, 'no, tumulong ka, maging mabait kang tao, 'no, kaysa ma-stress kayo sa in general na problem na hindi natin makontrol. Let us do things the way na makokontrol natin, in a way na nakokontrol natin. Right and duty to participate. Sige, at maraming bagay pa 'yan. Ano ba, 'pag may mga call ang government, to participate, like for example, survey. Kailangan mag-survey ng mga walang CR, gano'n. So, with of course, with the consent kung puwedeng kasi data privacy, blah, blah, blah. So, puwedeng mag-consent for that. Okay, number, Ethan, 5. Thank you, Charles. 5. Number 5 po, Doc. Governments have a responsibility for the health of their people, which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures. A main social target of governments, internal organizations, and the whole community in coming decades should be attained by all people of the world by the year 2000, of a level of health that will permit them to lead a socially and economically productive life. Primarily, healthcare is the key for attaining this target as a part of development in the spirit of social justice. Dok, sa pagkaintindi ko dito, yung government talaga ang pinaka may part din, one of maybe a Mm. bigger picture part on True. creating a better healthcare and better, hindi siya lang health but also social welfare, but and also Mm. economical welfare ng kada tao, in which pag magkatugma-tugma lahat yan and sila yung magli-lead forward, not just the governments but also organizations that could lead a better outcome for a community. Tsaka Doc, medyo Yes, striking sa akin yung word na social justice at hindi social social equality. Ibig justice. sabihin na hindi pantay-pantay, but kung ano kailangan ng tao, lahat makaka-receive, but kung mas kailangan ng tao na isang bagay, mas mabibigyan Equity, yung 'no? tulong sa kanila. Oo, oo. Sige. Thank you, Ethan. Thank you so much. So, sa ginagalawan natin ngayon, lahat na lang naka-blame sa government. Which is, yun ang in-expect natin eh. Yun ang dinedemand natin eh. Sana po, ano po bang magagawa po ninyo regarding this, no? Which is very true. Kasi lalo na decentralized na lahat sa mga health services. LGU na minsan yung nagpapa-implement yan. Remember, under the health system, isang building block doon, leadership and governance. Anong pinaka-role ng leadership and governance when it comes to the responsibility for the health of the people? They make the policies. They make the ordinance. May political will sila. They allocate the budget for that. They choose the people who will be under their health workforce. Malaking responsibilidad ng gobyerno dyan. Even the LGU, let's say maliit lang, LGU. Kaya hindi nila dapat sabihin na wala akong pakialam sa health kasi hindi ako doktor, hindi ako nurse. Hindi, meron silang responsibility diyan. Let's say for example, di ba sabi natin social determinants of health contributes 80% sa health ng tao. Sa kwento ni John Lloyd, kung walang pakialam ang gobyerno regarding accessibility, forever na lang bababa sila sa bundok na madulas at maputik. Na wala silang ginagawang road. Hindi naman kailangan something medical eh. May access sa health center, gagawa sila ng road. Gagawa silang paraan to do that. Ambulansyang umakyat sa bundok eh. Mahala tayo. Zipline, hindi ko alam. So,
pwede namang hindi direct medical, no? But something to do to prevent or to make it accessible for the people, yung services. Ano pa? Provide ordinance or law regarding the safety of road safety. Nasa SDG yan eh, road safety. Anong road safety ginagawa ngayon? Helmet. Sabi na money making daw yung may sticker sa helmet. LTO yung nilalagyan ng registered yung helmet. Bike lanes. Diba, dumadami na kasi nagbabike eh. So gumawa sila ng bike lanes. So, yun, hindi naman naging directly to health or medical things, pero to prevent accidents, no, wellness pa rin dating, or budgeting, allocation of budget for laman ng health center, gamot, sweldo sa tao, magandang facility, may patubig, may kuryente, no? Hindi walls lang. Yung iba nga may mga health center lang nabubulok lang kasi walang tatao. So another ghost project. Para lang may mabigay na ano. Anyway, ganun. Ano pa? For me personally, hindi ganun ka big help ang mga one-time, big-time medical mission. Medical mission, titignan mo, hypertensive, diabetic. Syempre, mag-expect yun ng gamot for maintenance. Bibigyan mo 3 piraso lang, 4 na piraso, at isang vitamin. Ano yun? Parang, di naman. So sana, sige, let's get the data, ilan ang hypertensive, diabetic, and then baka ito ang mas kailangan na ibigay na medication sa health center instead of the puro vitamins, puro paracetamol, puro pansakit ng tiyan, puro Orisol. Okay, so yun yung purpose natin. Okay, and of course, they review the data, the health information, para dun magbe-base kung anong magandang project, program, health program ang gagawin ng mga leaders to make the policies, to make the program. Okay, so malaking responsibility talaga ng LGU dyan when it comes to barangay health action plan or municipal health action plan. Okay. That's very good. As much as possible nga, sana walang nagkakasakit sa barangay nila eh. Kahit smaller unit lang. Lahat healthy. Okay, sige. Thank you, Ethan. Next, Mariel. For Article 6 po, primary health care is essential health care based on practical, scientifically sound, and socially acceptable methods and technology made universally accessible to individuals and families in the community through their full participation that the community and country can afford to maintain at every stage of their development in the spirit of self-reliance and self-determination. It forms an integral part both of the country's health system, of which it is central function and main focus, and overall social and economic development of the country. It is the first level of contact of individuals, the family, and community with the national health system, bringing healthcare as close as possible to where people live and work, and constitutes the first element of continuing health process. So, pagkakaintindi ko po, primary healthcare is universally it should be universally accessible sa individuals po. Since ito yung first contact ng family sa community. So, therefore, it should be accessible and affordable as well. Kasi it will not just address the healthcare accessibility problem or determinants of health, but also the socioeconomic factors po ito. And it should be maximized po ito ng mga people sa community before going into next level po ng healthcare. Tapos, yun po, Dok. It should be placed wherein people can easily access. Okay, sige. Thank you. Thank you, Mariel. So, aside from universally accessible, dapat yung accessibility na to pinag-aaralan, scientifically sound. No? Hindi lang tayo gagawa ng isang healthcare facility or program dahil gusto lang natin siyang gawin. No? For example,
nagtayo ng malaria hub center sa isang barangay. Wala namang kaso ng malaria dun. Na ano lang siya, nagpagawa lang siya kasi may magdo-donate daw ng mga gamot for malaria. Napakalayo naman ng malaria sa sakit doon sa lugar na yon. So hindi siya evidence-based na kailangan mo magtayo ng ganong center doon. O baka kailangan pa ngayon mga counseling facilities kasi dumadami ang mental health concerns. O baka ganon. O kaya teenage pregnancy facilities because of increasing number of uh, birth rates due to teenage pregnancy, no, kailangan i-counsel din yung like responsible parenthood, etc. So baka mas depende sa situation. No? So kailangan scientifically based, practical, kailangan need ng mga tao. Ano ba ang mga projects ngayon na sa tingin nyo na hindi man practical na nakikita nyo ngayon na health projects? Meron ba? Parang kailangan ba talaga nito? Hindi natin alam. Baka na. Yung isang kasing napapansin ko ngayon at very expensive rehab therapy for the special needs na child with special needs. Sobrang because of the diagnosis and ang tawag screening, madami ang cases ngayon ng mga may ASD, autism, ADHD, at napakamahal ng therapy nila. Sabi, I'm saying this based on experience kasi pamangkin ko may ADHD, borderline spectrum. Sobrang ang gastos. The fear kasi of when they grow up, paano sila pag lumaki sila as adults? Yun yung fear kasi ng sister ko na kailangan ko pati ituloy yung therapy. Ang mahal ng therapy, parang ngayon pa lang, meron silang nilabas sa 25K for a number of sessions. Tapos, na-diagnose ata yung pamangkin ko na kailangan i-continue yung therapy kasi parang papunta ng ASD. So, pag hindi naagapan yon, mahihirapan pag adult na siya. No, kailangan matuto siyang mabuhay mag-isa or maging independent siya in some ways na pag wala din yung mother niya, etc. So, yun. So, baka kailangan may mga ganong mga community-based rehab talaga na dumadami kasi kokonti lang ang DepEd. Although maraming mga psychometrician, psychologist na tumutulong regarding those therapy, kaya lang mahal talaga sila. Wala pang ano, mahal talaga. kahit mayaman ka, mauubos ang pera mo. Pero mayaman ka, mas may advantage ka syempre kahit papaano. Pero paano na lang yung mga hindi nila alam na ganun pala yung mga anak nila kaya makulit, no? Kaya di sila maintindihan kasi may mga special needs pala sila. So dapat ma-address. Okay, sige. Number 6, number 7A, Alexis. Itong 7-1, 7-1. Oh. Help? Okay. Paano natin masasabi siya in one word? Bawal ba mangutang? Ganon. Healthcare. Sige. Healthcare, ano ba? Ano ba? Ano, sige. Onward, sige. Based on
profile siguro, sige. Okay, sige. Onwards. Okay, so ibig sabihin lang yan, may reference dapat when we consider primary healthcare, 'no? Hindi ka nagbibigay lang ng intervention diyan ng wala kang basihan. So, research based on the profile of the patients or the country itself, the political, economic, social concerns. So, dapat ibe-base natin doon. Okay, sige. Next, 7B. Paulo. 7B. Yung number 2 sa Article 7. Addresses the main health problems in the community, providing promotive, preventive, curative, and rehabilitative services accordingly. Okay. Anong So, gusto mo sabihin dyan? Doc, dito, primary healthcare should not only know the problem, pero magbigay na rin tayo ng solutions regarding it. Solutions such as we promote primary healthcare, kung paano siya prevent, ano yung mga cures, and ano yung panong recovery ng mga tao. Okay. So, meron siyang spectrum, no? Hindi lang siya sa may sakit. So, it involves from the beginning na wala pang sakit, no? Gusto ko mo lang maging healthy, mag-input ka ng health education para may gawin sila to prevent illnesses. So, you do health promotion, health education, and then you prevent kapag meron mga exposures na sila. And then therapeutic na kapag may mga comorbidities na sila, uncontrolled, no? Bibigyan mo nila sila ng maintenance, diagnostics, or even admissions kung kailangan. And then rehab na for those na may debilitated disease, so para hindi mag-recur, no? Bumalik yung mga sakit nila ulit. Okay, so may spectrum siya ng pinagdadaanan na interventions din, from promotive, preventive, no? And then sabi mo nga, parang kailangan makita natin, no, kung saang aspect sila pupunta diyan. Ang Pilipino kasi nagpapakonsulta lang yan 'pag may sakit na. Sa practice namin, we care also for those without the illness, but for those who are exposed or at risk. Kasi ayaw namin silang magkasakit. And natutuwa kami sa mga members of the family na nagpapakonsulta for wellness because of their experience. Ang tatay ko po kasi na-stroke last week. Natakot po ako, Dok, baka mataas yung cholesterol ko. Nagiging motivation nila pag may nagkasakit na sa pamilya. Or, Dok, gusto ko pa pong, halimbawa, ang anak ko po ngayon, 50 years old na po ako. 4 years old pa lang po ang anak ko. Gusto ko po pag healthy akong tumanda para maabutan ko po yung anak ko na gumraduate kasi medyo late na nag-anak. Halimbawa lang, magandang mga mindset yung mga gano'n. Gusto nila maging healthy. Or preventive. So, alam nila na, Doc, 50 years old na ako. Gusto ko pong magpa-mammography. Kasi naririnig ko dapat po magpa-mammography, magpa-screen test kasi prone po kami sa breast mass or sa cervical cancer or even mental health problem. Kapag depressed po ako kasi dami-dami kong work, Doc. So, baka kailangan ko po ng assessment for that or a evaluation. Okay, so that's wellness, which is we want that to be a preventive part. Okay? I'm not sure kung naalala ninyo, meron tayong lecture on tawag nito, preventive PHEX, okay, preventive health examination. And it's based on different age group, di ba? Kayo, ilang taon na kayo ngayon? 25? 24? 30? So, at your age, less than 20 to 25 siguro, okay? Ano ba age group yung ngayon? Ano ang mga dapat na preventive or screening na dapat na ginagawa nyo at your age? So, dapat meron kayong, kung wala namang sakit, annual chest x-ray, no? Pero kung may talagang regular na sakit kayo, like for example, may sakit talaga kayo sa baga, baka kailangan mas malapit yung pag-screen ninyo. Or obese. So, baka kailangan may regular screening na kayo for other risk factor for obesity, insulin resistance, okay? HBS. Ano yung sugar, FBS. So, yeah. Hypertension, blood pressure monitoring, BMI. Nag-screen ba kayo ng BMI nyo? Dental screening, twice a year. So, etc. Okay, so that may ganon. Pero if you're in the reproductive age group, for example, for the females na
very active, no? Sexually active, o kahit sino sa inyo. Pero sa females kasi, pwede mag-request ng pap smear. Okay? So, if iba naman kasi yung generation natin ngayon, na if you want to have HIV screening, pwede rin. So, that's part of wellness, no? Depende on the risk factors ng pasyente. Promo, preventive, therapeutic rehab. Sige, 7C. Mikot na ba tayo? Babalik na ba uli ako kay Luis? Sige. Sige, si Luis ulit. 7B. C. 7 7C. includes at least education concerning prevailing health problems and the methods of preventing and controlling them. Promotion of food supply and proper nutrition, and adequate supply of safe water and basic sanitation. Maternal and child health care, including family planning, immunization against the major infectious diseases, prevention and control of locally endemic diseases, appropriate treatment of common diseases and injuries, and provision of essential drugs. Ano daw yan? Ang dami, no? Ang dami niyang sinabi. Bali, Pero Doc, ano, sige. Go ahead. Bali, yung din po, Doc, for awareness po para sa For awareness na, yung awareness po, Doc, para ma-prevent po yung mga sakit. okay. So, ang daming involved, no? Actually, may acronym dyan eh. Tawag namin dyan parati elements. Elements, acronym niya. So, it involves, di ko memorize pero it involves education for E. L, locally endemic diseases. Ano ba yung isang E? Kalimutan ko. Basta yung M, maternal. Yung nakasulat din dyan. So, may acronym siya eh, elements. Pandemic disease. So, tinignan ko na lang sa kodigo ko. Ay, another E is the EPI, Expanded Program of Immunization. Tapos M, maternal child care. E, essential drugs. N, nutritional and food supplement. T, treatment of communicable and non-communicable disease. And 8, safe water, provision and sanitation. Okay, so lahat ng nandyan, ang acronym namin dyan, elements. So it includes social determinants din, nandyan nakapaloob sa elements, and some of the things na important for the services na ibibigay natin, like yung maternal and child care, nandyan yan. Locally endemic disease. Okay, sige. 7C, Emmanuel. B, 7B. Tapos si Emmanuel, si Wendell ulit. 7D, involves in addition to the health sector all related sectors and aspect of national and community development, in particular agriculture, animal husbandry, food, industry, education, housing, public works, communications, and other sectors, and demands the coordinated efforts of all these sectors. Parang sinasabi lang dito, Doc, na yung mga dapat mag-work hand in hand yung mga food service, agriculture, animals para po maging mas coordinated sila, mas maayos yung pagka-distribute kumbaga po, Doc, sa community. Yun, Doc. Also, ibig sabihin lang nun, in primary healthcare, it does not only involve the healthcare services like yung health center, hospitals, diagnostic center, hindi lang. It's multi-sectoral. Kasi again, ipapasok natin yung reason for your health concerns. Kung saan siya nanggagaling yung sakit, like yung social determinants. So, papasok si agriculture. Siyempre, pag ang food production natin, meron mga zoonotic diseases na pumapasok sa mga kinakain natin na supplies, poultry, beef, pa yan yung ano. So, pwedeng magkaroon ng sakit. So, dapat clear tayo dyan. Ano pa yung sinabi? Sanitation. Ano pang mga sectors yun, Emmanuel? Agriculture, food. Ano yun? Food, agriculture, animal husbandry, education po, Doc, Animal housing, husbandry. Yun. tas public works, Okay, so like ibig mga sabihin, daan po, Doc, mga ganun. yeah. They should work hand in hand, multi-sectoral. Ang example ngayon, anong example ng multi-sectoral intervention natin ngayon for health?
Sige, mag-isip kayo diyan sa mga nabanggit. Aside sa nabanggit ko sa mga food, sa agriculture, schools. Schools are getting involved in Feeding programs po, Doc. feeding programs. Okay, sige. Regular Ito feeding yung programs. mga public school po, Doc, sa probinsya, Mm. nagtatanim po sila ng mga gulay, ganyan. Meron silang herbal garden o vegetable garden. Tama, they promote that. Tapos, ano pa ba yun? Nagko-conduct na rin sila ng mga lectures on STI, no? Because of the cases of ano ba yun, teenage pregnancy, no? Yung mga sexual activities nila. Sometimes, they give condoms, no, sa school. May mga ganun ng mga, ganun na aware, no, yung mga ibang interventions natin. Mental health discussions, suicide awareness. So, they involve the schools doon. They educate also. Ano pa? At marami pang iba yan, mga multi-sectoral. Even in offices, in company, pinapasok na doon yung mga TB Tots program sa mga company. For example, a worker na kailangan ng mga medication for TB. So, meron ng mga ganong involvement. And then, of course, pinapatanggal nila yung stigma sa mga employees na may TB. Kasi minsan na-stigmatize sila sa office eh. Pinandidirihan sila. Ayaw nakatabi, ayaw nakasabay mag-lunch, mga ganyan. So, dapat hindi. Okay. So, yun yung mga examples na naisip ko for multi-sectoral involvement. Of course, LGU and the health centers, meron yung mga multi-sectoral involvement. Sige, next, 7E. Wendell, tama ba? 5, number 5 yun. 7-5. So primary healthcare requires and promotes maximum community and individual self-reliance and participation in the planning of organization, operation, and control of primary healthcare, making fullest use of the local, national, and other available resources and to this and develops through appropriate education the ability of communities to participate. So primary healthcare po does not work if people are passive. The people should be active po. And healthcare is done with the community, done with the community, not to the community only. It should be collectively na nag-work yung community with the healthcare professionals po, Doc. And Okay, sige. it emphasizes empowering communities po kasi through education, participation, para makapag-plan sila, manage and sustain ng own health services using available resources po nila rather than relying lang po sa mga health professionals. Yan po. Doc. Yes, okay. So, gusto ko sinabi mo kanina hindi dapat working to the community or hindi ka nagbibigay ng isang intervention para sa community, pero with the community. They are involved in the planning, in the evaluation, in the implementation, no? Hindi ikaw ang gagawa. Hindi porket ikaw yung outsider, ikaw ang leader, ikaw gagawa lahat. I-involve mo sila. Papasok yung principle of primary healthcare of community participation. Meron pa sa kanina, the individual right and duty of the people to participate, government responsibility. So lahat yan involved. So that's part of the principles of primary healthcare. Okay, thank you. Mariel, F. 6, number 6. Number 6 should be sustained. Primary healthcare should be sustained by integrated, functional, and mutually supportive referral systems, leading to the progressive improvement of comprehensive healthcare for all and giving priority to those most in need. So, a referral system or institution should wholeheartedly accept yung mga nire-refer sa kanila from primary healthcare. And also from primary healthcare, they should know yung appropriate institution to refer to kung saan ba dapat nire-refer yung mga. Okay, sige. So, it involves a lot of different specialties din, no? In disciplines. So, for example, nabanggit ko ata sa inyo last time, masakit lang ang ulo, diretso sa neuro. No? But in universal healthcare, ang accessibility ngayon, you start with the primary care provider. And then the primary care provider will
refer you kung sino ang best, if needed, na specialist ang titingin sa inyo. Kasi for example, hika, hindi naman complicated yung hika. Hindi na namin ire-refer yan sa pulmo. Gagamutin na namin yan. Dahil ang primary care, ang family medicine practice in particular, specific, hindi naman kami Department of Referrals. Of course, we have the different competency. Kaya it's very challenging for us, primary care providers, to initiate management, no? Pag nakita na namin na pasyenteng ganito, as much as possible, we will manage the patient, no, sa competency na kaya naming primary care field. Kaya lahat ng aspeto dapat competent kami diyan in the primary care level, no? Kasi ang purpose din yan is hindi gagastos ang pasyente, no? Maraming doktor na nakikita. Yun din naman, same din naman sasabihin, lalo na kung primary care naman yung approach. So, kesa sa maraming doktor titingin sa kanya, pwede naman gamutin holistically sa primary care level. Okay? Kaya, actually very fulfilling and satisfying sa akin kapag ang pasyente ay yung regular patient ko na sa akin nagpa-follow up and ang dami-dami niyang sakit. Hypertensive, diabetic, may hika pa, baka nasamahan pa ng COPD, may allergic rhinitis pa. And then nama-manage mo yung lahat. That is very fulfilling and appreciative ang patient kasi alam niya na isang doktor lang pupuntahan niya, nakilala na siya kung pagkatao niya. Kasi may kasama pa yung counseling, etc. And they involve pa din namin yung family. Kasi the family is also our patient. Sige. Okay, so referral systems is important din. And of course, when you refer, no, especially sa primary care, when you refer, dapat alam nyo, ba't nyo siya nire-refer? No, sabi nga ni Mariel, alam mo kung bakit mo siya doon nire-refer, bakit ganong institution, bakit tertiary na ang referral system. For admission ba siya? For a specific procedure ba na gusto mo pagawa ng specialist na gumagawa noon and then interpret? And then for co-management ba? Lalo na pag complicated na ang case? Or gusto mo i-handle na talaga ng specialist kasi out of your competency na, no? Yung hindi na kaya, yung kakayahan mo. Kaya nire-refer mo na siya. For other disciplines like the rehab, mga therapists, ano ba other disciplines? Dentist, pharmacist. By the way, ang doktor kasi minsan nagre-refer din sa mga pharmacist eh. Alam niyo ba kung bakit kami nagre-refer sa pharmacist? May idea ba kayo bakit kami minsan nagre-refer sa pharmacist? Sinong pharmacist sa inyo? I mean, bakit kailangan ng, question, bakit kailangan ng communication somehow with the doctor and the pharmacist? On special cases lang Wendell, gusto mo ba magsalita? Murang gamot Titan. or available gamot? Kung available ang gamot, sige. Aside from that, medyo naliman nyo naman. Kaya rin naman magtanong ng pasyente yan eh. Di ba may pick up na nga sa sa Drug Mercury interactions, Doc. Drug-to-drug interactions. Okay, pwede rin Kasi, ako kasi, for example hindi ko memorize lahat ng mga yan. May mga certain medications na careful ako. Pero if I'm not sure, I can ask a friend, pharmacist, or kung suki ko na yung suki na. Ako pala suki. Suki na ako, kilala ko na yung nagsiserve sa akin doon na pharmacy sa isang drugstore. So I can ask them, meron ba kayong condense gamot? Okay ba yung ganitong meds for this one? Okay. Alam mo ako, even if I'm a consultant now, hindi ko na iniisip yung sasabihin ng iba, ay consultant, dapat hindi niya alam. Of course, there are still things na I need to review, lalo na pag nakakalimutan ko na siya. Because it's for the patient naman eh. Ayokong magdunong-dunungan minsan. So, we also need the help of other professions. No? And, by the way, ang thinking hindi porket doktor kayong pinakamagaling sa lahat. Ng difference mo hindi. We all have unique competency and we need the help of one another. Exercise. Nag-recommend ka ng exercise ng pasyente. Pero hindi po alam kung paano yung paggalaw-galaw. Sabi mo lang, ganyan-ganyan ka lang po. Hindi pala yun tama. Di ba minsan hindi pala kailangan mabilis. Dapat pala dahan-dahan. Baka you may want to
refer that to the rehab medicine, and the rehab doctor will refer that to kung anong modality to the therapist. PT ba yan, OT ba yan, or speech, okay? So, may mga ganong bagay, no? Advantage nila kung ang background nyo ay PT. So, you can directly teach the patient on how to properly, for example, may sciatica. Alam mo yung sciatica, di ba, para may kuryente. Sama, may low back pain, tapos may kuryente yung sa legs niya. Paano pumulot? Paano magbuhat? Di ba, may ganun minsan, di ka lang buhat ng buhat, di ba sabihin na magbuho kayo, magbuhat na mabigat. Or pag magbubuhat po kayo, uupo po kayo. Eh, minsan meron niya proper positioning para hindi matrigger yung sciatica. Okay, so may mga ganong bagay na hindi lahat alam natin. So we need the expertise, the competencies of other professions, at huwag kayong mahihiya doon. Okay? Maganda pag ang magandang partnership referral system if you will communicate with them personally, lalo na kung very close sa'yo yung case ng pasyente mo, na gusto mo talaga siyang gumaling kasi kakaibang case. So you communicate with other professions na kailangan mo doon. Usually involvement natin dyan in hospital setting, cancer care, terminal cases, ang daming involved dyan. Meron pa dyan social worker, minsan papasok pa dyan yung mga religious orders, na pari ba yan, o kung anong gusto ma-involve. The nurses, nursing care at home, baka may counselor, psychiatrist, no? Family medicine, pumapasok kami for family interventions, surgeons kung kailangan. So, ang daming kailangang pag-usapan to have that referral system work. Sa pharmacy, sa panalala ko, nagko-connect ako sa kanila kapag hindi ko alam paano gamitin yung device properly. Like asthma device, kung ano pang device. Bawa may bagong klase ng BP app. Hindi ko alam kung paano i-manipulate para matuturo ko sa pasyente. Or I can refer them, di ba may mga pharmacy na may counseling area, I can refer it sa patient. Punta po kayo sa counseling area, paturo po kayo kung paano po gamitin yung inhaler ninyo. Okay, so pwede naman yung ganun. Binibigyan ko ng referral yung pharmacist to, pag nakabili sila, turuan sila kung paano gamitin. Kasi it's their competency din to know how to use the device. Or, let's say, timing ng pag-inom ng gamot, with or without meals ba? Ganun. Okay pa itong pagsabayan o hindi? Minsan kasi lalo na pag kilala ako nung sa pharmacist, pag alam na ako nagreseta, minsan tinatanong nila ako, Dok, okay pa sa yung, ano tawag doon, may drug-to-drug interaction po pag pinagsabay mo to. Or minsan na-check nila na, Dok, doble po ata yung nabigay ninyong ganito. Or Dok, wala na po, face out na po itong gamot na to. Okay, so may communication kami ng mga pharmacists. And better na ganun talaga, especially kung kilala nyo naman sila. Importante yan. Ano pa? Volunteers, barangay health worker, bawa may pasyente ka sa private clinic mo, pero gusto mo ma-monitor ang blood pressure. So you refer to the barangay health worker na marunong naman magkuha ng blood pressure. O everyday po, daan po kayong health center, ipakita niyo po itong blood monitoring record natin. Pasulat po ng BP ko, ng BP makuha sa inyo, and then ibalik niyo po sa akin after 1 month. Okay, that's a good referral system. At the same time, naaalagaan din siya doon na monitor yung BP. Pag mataas ang BP, pwede akong makulang attention ko, Dok, yung binibigay mong gamot, hindi po nag-work at mataas pa rin ang BP. Okay, so that's how communication and referral system should work, no? Talaga mag-uusap. Ang nangyayari kasi minsan sa hospital, which is most of the time naman, pero wala naman din namang problema, is they communicate through chart. Sa chart lang sila nag-uusap. Pero wala minsan, nagkakataon lang minsan na nagkakasabay sila mag-rounds sa isang ward at nag-uusap sila. Ako mas na-appreciate kung gano'n eh. Makita ko yung, natututo ako doon. Natututo ako sa mga ganong interactions. Okay, sige. Next, Alexis 7G. 7G ba? Oh.
Oo. Sige. Okay. Yes. Okay. So, yeah, it's the same thing with interprofessional. You do teamwork. You do good communication skills. You respect each unique competency ng bawat pasyente. Bigla ko naisip yung isang example. Halimbawa, ang patient ay stroke patient. Ikaw yung doctor. Pero meron ng on-board na therapist, no? Minsan, ang nagiging team lead, nagli-lead ng team, ay yung mga therapist. Because ang purpose is mobility. So minsan ang doctor nandun na lang to monitor the blood pressure, the medication, etc. Pero minsan nagiging leader ng team is the therapist. Sila yung first na i-instruct ko ng gagawin ng pasyente. Kasi ang goal, ang objective is for mobilization na. Secondary na lang yung talagang sa comorbidity kasi controlled naman. So again, hindi lahat ng leaders sa health team ay doktor. It can be the therapist, depende sa goal and objective ng patient. No, it can be the social worker. Depende talaga yan. Pero most of the time kasi parang naging hierarchical no? Kasi doktor, kasi ang tagal nag-aaral, matalino yan, etc. Pero hindi. May mga unique competency tayo na kailangan nating i-respect and we learn from them. Yun ang importante. Natututo tayo sa kanila. So that whenever we go to the rural area, nag-PTTB kayo, for example, nakasama niyo for the longest time ang team ng rehab, may therapist. So pag nasa rural area kayo, may nakita kayong stroke patient, alam niyo yung tamang maneuver, paano mag-exercise. Kasi natuto kayo dun sa PT na kasama niyo before. So, yun ang good learning doon. No? Nadadala nyo sa isang place kung walang resources for other subspecialties or specialties or other disciplines na makasama natin for the team. Okay. Yung isa natutunan ko dito, ang speech therapist pala ay hindi lang for speech. Yeah, for speech. Speech therapist nga eh. Akala ko noon for the slurring of speech, blah, 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 blah. Turo sa akin ng friend kong ST, sabi niya, nag-rehab din kami sa mga chronic na may NGT. Kasi yung swallowing reflex. So, yun, tinuruan niya ako doon. Gumagamit siya ng spoon, tas may mga maneuvers na ginagawa para masanay lumunok yung pasyente. So, yun, sobrang, I was a part of the interprofessional education team before sa PGH. So, ang dami kong natutunan sa kanila. Pharmacist, dentist. Dito ngayon sa ibang institution na sinasamahan ko, natututo naman ako sa mga optometrist na pagkasama ko sa medical mission. So, nai-add on ko siya sa mga advice and recommendation sa patients ko. So, friends, dapat tayo lahat, no? In a different discipline. Sige, thank you. Ethan. 9 na tayo, 9. 8 pala, sorry, 8. 8 po, Doc. Ay, tapos na ba tayo? All Yeah, 8. governments should formulate national policies, strategies, and plans of actions to launch and sustain primary healthcare as a part of comprehensive national health system in accordance with other sectors. To this end, it may be necessary to exercise political will, to mobilize country's resources, and use available external resources rationally po, Doc. So pagkaintindi ko dito, Doc, same as parang kanina sa explain ko sa government, yung government pa rin po The 4. yung may fall din po. But sila po din yung magka-come up ng plans to, kaya I think yung DOH, yung mga DOH na programs and other necessary medications na pwede bigyan na libre, yung YAKAP program na makakatulong in benefit to people po, Doc. So kung anong pang meron tayo, isulit natin para magbigay hugas na tsaka Tama. Very good. So, yun nga no, if nakikita lang nila yung benefit na kung sila talaga yung magli-lead ng maayos, lahat from making policies to allocation of the budget to giving services to giving a good salary honorarium to the health workforce. So, maganda ang system, kaganda, mag-i-improve ang health system natin. Okay, so, hindi yung cases na band-aid solution lang, wala lang, tapal. Tapos ganun din, baha din, kakasal. So, parang lang din yung budget. No? And if, nakwento ko ata sa inyo last time, if a program is working for the community, tapos may time na election, hindi na na-elect or hindi na
puwedeng tumakbo yung nakapag-start ng magandang program na nagbe-benefit ang community. Minsan yung bagong elect, pini-phase out niya, tinatanggal na niya yun, 'di ba? Kasi hindi sa kanya yun, eh. Hindi na mamarkahan sa pangalan niya, gagawa siya ng sarili niya. So, anong mangyayari, back to zero. Back to zero, magte-train ka uli ng taong gagawa ng program mo, iibahin mo naman yung program. So, walang continuity of the program. So, ako, personally, if it is working for the community, nakakatulong naman na maganda, gustong-gusto ng community, why not? Continue the program, no? Lagyan ng budget, ituloy siya. So, may iba kasing gano'n yung sistema. So, nakakalungkot, walang continuity of the program. Thank you, Ethan. Iikot na ba tayo? O si ano pa, Alexis, sabi ka na ba? Wender, Paulo, tapos na ba? O Luis, 9. Luis ulit, nakakatatlo ka na. Sige. 9. All countries should cooperate in a spirit of partnership and service to ensure primary health care for all people, since the attainment of health by people in any one country directly concerns and benefits every other country. In this context, the joint WHO or UNICEF report on primary health care constitutes a solid basis for the further development and operation of primary health care through. Bale, yun po din. Kailangan po may teamwork po from all over the countries. Okay, so Para talagang nalilift na rin 'to ay sorry Luis. Para sa bayan? Sorry Luis, laglag ka kasi akala ko tapos na. May sinasabi ka pa? Teamwork para para ma-ensure po yung health promotion, yung disease prevention po. Okay, sige. Sige, thank you, Luis. So this time, hindi lang talaga sa level ng LGU, national level, pero it involves talaga the whole world. No, lahat ng tao, all people of the world. Kaya nga ginawa itong conference na 'to sa mga countries na concerned sa mga nangyayari kasi they can share resources. For example, during disasters, 'di ba, nagpapadala sila ng mga relief goods sa'tin, nagpapadala sila ng mga doctors na tutulong sa'tin, nagpapadala sila yung mga ibang special medical missions 'no, nagpapadala sila ng mga specialized doctors 'no, to take care of those in need na depende sa specialty nila. Halimbawa, gagawa ng prosthetics, so they share resources, okay. Yun, defense 'no, nagpapadala sila ng military ganyan, ng tulong. So, um, it's 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 a part of the principle of primary healthcare na involved na rin international 'no, worldwide itong kailangan natin na need ng bawat isa. Sige, last na lang Mariel, number 10. An acceptable level of health for all the people of the world by the year 2000 can be attained through a fuller and better use of world's resources, a considerable part of which is now spent on armaments and military conflicts. A genuine policy of independence, peace, and disarmament could and should release additional resources that could well be devoted to peaceful aims, and in particular to the acceleration of social and economic development, of which primary healthcare, as an essential part, should be allotted its proper share. So anong Ah, yung resources po, especially sa country, should be maximized po at its maximum potential. Ah, dapat po i-allocate siya. It should be allocated dun sa healthcare po, especially yung magiging priority po to achieve health for all. okay, sige. So, ah
we all know that we still need budget for other things. So for example, sinabi dito military purposes. So, di ka lang naman bibili ng isang missile. Bibili isang missile para gamitin mo mismo doon sa sa mako no, sa giyera. So syempre kailangan pa yung i-test, i-practice, di ba? Kaya nga may mga missile launching, testing, blah, 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 o yung mga barikada, yung mga practice ng mga military, may budget din doon. So, may time na, di ba, during, President Duterte, nung time na, di ba, nag-priority siya sa mga PNP, sa mga police, sa mga militar, tinaasan ng sweldo, blah, 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 mga siguro gamit. Kasi yun ang priority niya for security, in preparation for something na magiging secured tao siguro, okay, yung time na yon. But still, wag nating kakalimutan na kailangan din nating i-budget yung health concerns. Minsan kasi nalilimutan eh. Ang experience ko nung exposure ko before sa mga community, wala talagang health budget ang barangay level. Yun ang claim ng mga kapitan na lahat daw sila minsan out of pocket. Kasi yung pinaka-budget for health sa barangay napupunta daw sa honorarium ng BHW, siguro konting gamot na ilalagay sa center, which is minsan mga dicycloberin, multivitamins, yung mga hindi naman talaga regular na kailangan ng mga pasyenteng nandoon. So, hindi siya for maintenance ng health center, for mga health programs, wala silang ganong budget eh. So, minsan hinihingi pa nila yon sa municipal level or sponsors. So, nakakalungkot na pag nagtatanong kami, bakit po walang health budget? Tapos ang sagot nila, talaga pong wala doktora eh. Ha? Bakit? Minsan sa part pa ng senior citizen, MOOE, other expenses, dun pa nila pinupull out for the health budget. So, yun yung hindi ko maintindihan. Parang merong isang caricature na pag galing yung budget sa taas, ang daming nakasalo. Kasi may national level, probinsya, national level. Pagdating sa health center, piso na lang napupunta. What is piso? Ano na lang to, ni Kending kung sino mabibili yan. So, I'm not sure, no? I'm not into politics naman, pero may mga friends ako na nasa politics. May mga ganun talagang cases daw na pag may program sila ang ginagawa, may share din daw sila. So, hindi ko alam kung part ba yun ng system. Basta may mga percent din talaga yung nakukuha. Pero again, yung mga ghost project, yung mga ghost employee, mga wala naman doon na sa swelduhan, yung mga project na, halimbawa, yung friend ko kasi doctor din siya, first time politician, before, matagal na yan, tatawa ako sa story niya. Feeding program siya. Dahil doktor siya, doon siya nilagay. Hindi nag-compute siya. Hindi, gusto niya tipirin kasi konti lang yung budget eh. Lugaw, 80 pesos, sabi niya gano'n. Tinawanan siya ng mga kasama niya sa area. Parang maliit yung budget. So parang ginawang, I'm not sure ulit kung ano yung amount, pero doble ata yung pinresyo nila. Lugaw, di ba? Mura-mura ng lugaw. Tapos yun na nilagay sa So malaki yung kita. Anyway, yun ata ang kalakaran talaga sa when you're joining politics. Kaya siguro maraming gusto maging SK. May SK ba sa inyo? May nag-SK sa inyo. But anyway, may mga ganun daw kasi, parang may certain percentage talaga daw sila nakukuha. Siguro, no? Kaya agawan sila sa, sa pagtakbo. But anyway, I hope na when you go into politics, no, please consider yung tao parate, no? Yung tao para, at ang dami kasi temptation talaga dyan no? Wala tayo sana ma-involve sa kung anong mga bagay. Okay, sige. So, I think that's the last. 10 yun ang last natin. So, principles of primary health care as defined in the Almata Declaration. So, it defined, kailangan alam natin ano ba definition ng health. No? Para alam natin kung ano yung i-intervene natin. Saan tayo makakatulong when it comes to health. Define health. And kailangan, there is not may equality. No? Unacceptable, hindi acceptable ang inequality in different countries, in different areas. Importante ang socio-economic development. The people has the right and duty to participate in terms of their own health. Government has the responsibility for the health of the people as well as yung article na they should be responsible for the national policies, the implementation, the planning, etc. It should be universally accessible and acceptable, primary health care. It should be based on, depends on the
profile of the patient, yung binibigay nating services, intervention for primary healthcare. It involves the promotive, preventive, therapeutic, and rehab interventions, which is under the primary care. By the way, primary healthcare is not equivalent to primary care. Dapat ko kanina yung primary care eh. Mostly, yung consultations, the health education, the advice, the management, the assessment, the diagnostics, the promotive, preventive, therapeutic, rehab, under primary care yan. Which is under ng malaking coverage ng primary healthcare. So magkaiba sila ha. Minsan kasi na-define na primary healthcare provider ako. Ang lawak nun. Ang dami mong i-involve yun. And yun ang goal when you graduate as general practitioners. Primary healthcare provider dapat kayo. Now, you should know the whole system. Comprehensive yan. Pag GP, no? Kaya siguro gusto ng iba mag-subspec na mag-specialize na para nakafocus lang sila sa isang bagay. Pero, ganun eh. Ganun talaga. Kailangan nating makita lahat ng ito para ma-manage natin ang pasyente natin. Okay. And then we have the elements to consider: education, local endemic disease, kalimutan ko na yung iba, maternal and child, nutrition, treatment of diseases ba to, safe water and sanitation. Kalimutan ko na yung iba. It should be multi-sectoral with community participation. Important ang proper referral system and the interprofessional teamwork, collaboration. And then, it's an international concern na dapat mag-work lahat ng countries with this problem. And of course, should have a proper allocation of resources. Okay, so, ang lawak no, ng primary healthcare. Kaya malaking responsibility when you say na ang practice nyo ay ganito kalawak. Okay? But of course, there are people, may mga tao naman na they do practice primary healthcare. Pero, hindi lang siya individual na nag-work. You know, it involves a lot of kasama para mag-work itong primary healthcare. Hindi naman siya national level agad. Pwedeng LGU, barangay, involve mo yan lahat as much as possible kung kaya may. These are principles of primary healthcare during the conference ng 1978 conference. Okay, sige. That's the last part. Sige, may questions kayo? Somehow ba may mga reflections kayo on what is happening right now and yung principles ng primary healthcare na sana nakikita natin, no? To help our health situation ngayon. And again, tulad ng kwento ni John Lloyd at iba pang mga John Lloyd, no? Ito siguro yung isang makakasagot kay John. Hindi man isang bagsakan, hindi naman isang bagsakan lahat eh. Kasi yung isang bagsakan, band-aid solution lang yan eh. Parang tapal lang yun. After a month, ayun na naman ang problema. No? May butas na naman. Parang may nilad lang. Yun na gugutas. Okay, so, yan, long term siya, with good planning, hanggang ma-reach yung gusto nating marating to improve the health system. So, and it involves a lot of things. Okay. Sige, so, again, no, I hope sana napapansin nyo to. It's up to you na lang siguro. Individual reflection on how you see things in your community. Sa bagay, nandiyan lang naman kayo sa dorm, ano? Pag may time kayo, lumabas kayo, kahit pumunta kayo saan ba kayo namamasyal dyan? MOA. Minsan makikita nyo sa MOA, di ba? Para napapansin nyo, namamasyal ang mga tao. Hindi, minsan obvious naman eh, talagang nandun na sila for purposes of pasyal. Wala naman silang binibili. Pero masaya sila, no? Somehow, meron sila napupuntahan na area to distress, siguro. Kakain doon sa likod ng, sa likod ng MOA, babaon sila doon, kain sila family, masaya na sila doon, no? O tingin-tingin, bili ng lobo siguro sa bata. Diba? So, that's life and that's how Filipinos cope usually. Masayahin ng mga tao eh. Kaya lang, minsan sa sobrang masayahin natin at resilient, naabuso ata ang mga Pinoy. Pero, sige, I hope na when you go to that level, no, na mai-involve talaga kayo sa system, health system. Like, for example, may position kayo, nasa DOH secretary kayo, DOH secretary, na sana ma-consider nyo itong mga interventions natin na to make a step para dito. And of course, huwag na natin hintayin yon. Student pa lang kayo, you can make a difference. Malay mo, may
search kayong gusto, tapos makilala siya, magamit natin siya in the future, 'pag licensed doctors na kayo, kaya ang step yan. Okay? Sige. So, with that, I end my lecture. We end our discussion. Salamat sa participation ninyo. And I'll just message you siguro kung ako uli meron pa akong isa eh. Last week ata. Alexis, ano schedule? Parang MCCOD Vital Signs, Vital Registry. Parang last week ng rotation nyo ata yun. Kasi Thursday ang nakalagay sa schedule ko kung sakali. Vital Registry. Yeah. 27 Friday. Ay, kasi nakalagay sa akin dito. Vital Registry yon, MCCOD. Talaga 27 kasi nakalagay sa akin dito. Sige, okay na din ako magtatanong. Kasi nakalagay sa akin dito Feb 27. Okay. Hindi 20 Anong meron sa Feb 20 nyo? Anong AM topic? Okay. Anong PM? Asynchronous sa PM? Wala. AM lang. Anong topic? Sige. Okay. So, yehey. 20 kasi nakalagay sa akin. So, 27 ako. May time ba, Alexis? AM ba nakalagay? Sige, magme-message na lang online uli yan. Magme-message na lang ako kung anong time. Basta between that time. MCCOD, Vital Signs, Science 8 to 11. Sige, tapos, can we use the same link kung sakali? Sige. Okay, sige. Thank you, guys. Salamat. Sana may natutunan kayo. Thank you, Reflection, Doc. silang naman ang habol ko. Okay. Bye-bye. Hope to Thank you po, see you Doc. personal. Thank you Sige, po, Doc. bye-bye. Thank you. Ingat kayo. Bye-bye.